Yo! What's up, man? What's up? Dito nga pala ako sa condo unit ng tita ko na ikakasal bukas. Dito kami sa playground na actually. Kasama ko tong dalawang batang. I have something to confess lang. Can you guys please be quiet? Shh. Shh. Okay? Be quiet, please. Look at him. He's very sweaty. Say, ba't kasi puro kakalokohan? Tayo, may security guard. Joke. Dito sa Singapore, you know, wala namang masama kung titira ka o magbabakasyon ka dito. The actual problem is, lahat ng bagay dito may bayad. Parking, you will be fined. You know, yung magkakaroon ka ng multa. Magmumulta ka pag once na nagkamali ka. Actually, minsan pagka nagkamali ka ng parking, wala ka sa parking space or anything na pagkakamali mo sa labas ng bahay mo, you will be fined. Okay? Yung magmumulta ka ng malaki, actually, ang pinaka mababang multa daw is 10,000 pesos. So, actually, nasa $300 Singapore dollars in Philippines. It was 10,000 pesos. So actually dito sa Singapore, all the things you buy is very expensive, you know. The house, your car, lahat ng bahay, kuryente, ang pinakamababa lang na pilihin sa kanila, nag-iisa, yung gas. Meron silang planta ng gas dito na kung saan napakamura ng gas. Sa atin, 120 sabihin natin sa isang motor, 120 full tank. Dito, 20 pesos lang meron ka ng full tank. Gaano ka mura yung gas dito sa gas natin? See? That is the difference between Singapore and Philippines. Because Singapore is, you know, hindi siya democratic, hindi rin siya yung tulad ng sa atin na yung parang kurakot, ganyan. Sa Pilipinas, simula nung napalitan yung presidente ng Pilipinas, lahat nagbago, di ba? Lahat solusyonan, tapos dito sa Singapore, napakalinis. Dumura ka lang ng multa. Magyosi ka lang dito na. Tapon upos kung saan. Multa. Ang pinakabawal dito, yung lalabas ka ng bahay nyo, pupunta ka ng bar, lalabas ka ng bar, at nagchachacha ka palabas. You know what I mean? Yung tipong gigewang-gewang ka pa uwi. Pag natsambahan ka ng policeman, either you will be in jail or you will pay a lot of money to the government. Because in Singapore, there's nothing to be really... The fuck is that? Ito, wala ka naman dapat ikabahala pag magtatrabaho ka dito. Magtatrabaho ka, maganda. Pero kung mag-i-invest ka, pangit. When you have 10,000 Singapore dollars, hindi sapat yun para mabuhay ka dito. Alam mo ba yun? Hindi rin sapat ang mabuhay kung yun lang ang pera mo. Diba? Ito kasi, sa Singapore, lahat ng gawin mo, lahat ng bilihin mo, walang value. Nonsense. When I ask the one person here in Singapore, they buy things, but actually it's nonsense, it's useless, you know, walang value. Pero pag nandito ka,
at bumili ka sa Pilipinas ng kung ano-ano, Malaysia, Japan, Jakarta, Indonesia, whatever. When you are a Singaporean, then you go to another country in Asia, then you buy things that have value to you. Perfect. You have the gift for yourself. Alam niyo kung ba't ko nasabi? Dito, napakamura ng bilihin. But when you get the thing you buy, pineke na, kinahoy na yung mga piyesa. 'Di ba? Ang hirap bumili ng mga bagay dito at magtiwala sa isang tao dito sa Singapore. Lalo na pagka ang mga bibilhan mo ay yung it's a Indian, you know? No. Hindi ako yung taong hindi ako yung taong sinasabihan ko lahat ng Indian, pero yung iba lang. Hindi ko sila nilahat, okay? When you say peke, it's fake. Of course. Ang hirap eh. Ang hirap bumili dito ng mga bagay na mamahalin, tapos makikita mo pag pina-check mo sa isang store, peke pala. Napakamahal ng bilihin dito. Okay lang kuya. Napakamahal. Pero sabi ko nga, hindi mo maa-appreciate yung pera mo pag dito mo binili yung bagay na gusto mo. Singapore. Because here in Singapore, either you waste money or lose money. May mga tao dito, sabi ng tita ko, sa ganitong katataas na building, may mga tumatalon. And the reason why, ang pinakabuhay ng isang Singaporean is yung gamble. You know what the gamble is? Bisyo, sugal, anything, everything. Then, you know, they have their own house, their own car, you know. They have money, a lot of money, you know. Pero pagka nagagamble sila, halos lahat ibinebenta nila para lang magambol. Para lang makuha nila yung bisyo na gusto nila, yung nakasanayan nila. Then, alam nyo naman, pag nag-casino, di ba? Nanchichit yung mga dealer para lang, ganyan sa casino eh. Ayan ang buhay ng casino. Di ba? And then, pag naubos yung pera ng isang taong nagbenta ng bahay ng lupa at naubusan ng pera, they jump 50 floor to the ground. Taller than this building. They jump because they are stressed. The only thing na makapag-settle ng lahat is yung pagpapakamatay, which is suicide. And that is the life here in Singapore. In Singapore, dapat meron kang pera. Pero kung magtatrabaho ka, maganda. Pero kung sasabihin mo gusto mo mag-invest ng negosyo dito, no, wag. Napakamahal dito sa bansang to. The one thing na interest ako is this country. Wala silang probinsya. The whole country is the city. You can live, you can live a normal person, you can live what you want. Walang pakialamanan. Pero maraming pinagbabawal. Like, magyoyosi ka sa mga public station, public places. But, actually wala namang masama eh. 'Di ba? Pero sa bansa nila, dapat iginagalang yung ganong law. Kesa ma-fine or you will be in jail for several months, several years, you know. Wala makakapagsabi. Kaya kung nandito ka at may bala kang pumunta, either mag-tourist ka or magtrabaho ka na lang.
wag ka lang mag-i-invest ng pera mo dito sa Singapore. Thank you. And I'm Mark Elijah. Bye-bye.